Tutututu. Hi guys, welcome back sa ating Lightning Web Components tutorial. And naabutan nyo pa ang good mood. Wala lang, masaya lang, walang dahilan. So, tuloy na tayo sa video. Mahaba na naman, parang ano. So, dito sa tutorial ko is tuturo ko sa inyo ang parent-to-child communication naman. So, kung nung nakaraan, from child to parent, ngayon, from parent to child naman yung communication. So, babalik na rin natin, no? So, ang gagawin natin siyempre andito yung button. Kung nung nakaraan nasa child, yun andito na sana. Kahit yung button, then lagyan natin siya ng label, "Magbago ka anak." Yan, "Magbago ka anak." Tapos, on click 'no, nakalimutan ko. So, yung on click agad natin tapos handle click na lang 'no. Hirap kaya mag-isip ng pangalan na iba 'no, kahit wala kang ano, magpapangalan ka. So, 'pag tinanong kayo, anong trabaho pinakamahirap ano, na nahihirapan mag-isip ng pangalan? Programmer, 'di ba? So, dami ko sinasabi and ano ba gagawin nitong click? Siyempre meron siyang value, 'di ba? Kung ano yung magiging value niya and I'm the parent value daw, ang the parent value daw. Tapos add na rin natin yung child component, tapos yan. Then ano pa ba? Hindi natin need ng variable loss kasi andito naman yung value sa button and ta-target na lang natin siya sa event. So, okay na 'to. So, dito naman sa ating child, lalagyan natin yung message, 'no? Yung message from child. So, property siya dito. So, lagyan natin siya ng initial value. For initial value niya is I'm just a kid and that's not now. So, yan. Ngayon ito i-challenge 'no. So, paano natin mababago yung itong property na 'to from parent 'no. So, dito na natin siya i-introduce yung API decorator. So, punta tayo dito sa child component. So, makikita niyo meron tayong ini-import na isa dito 'no, which is API. So, ano nga ba yung purpose nito? Ang purpose nito is to publicize a property 'no. So, pagka, dineclare natin siya katabi ng property is magiging public siya. So, in-explain ko nung nakaraan na nag-chat yung girlfriend ko. So, nung nakaraan in-explain natin na 'di ba meron tayong shadow DOM and yung shadow DOM is, 'pag nagde-declare tayo ng component, so kunyari eto, yung child component natin is naka-isolate lahat ng mga events niya, yung mga properties niya. So, separated siya 'no, sa ibang components 'no. Ang ginagawa ng API is, ah, ang ginagawa niya dun sa property is magiging accessible siya sa ibang component. So, in this case, magiging accessible siya sa parent. So, paano ba natin dine-declare yung API? So, madali lang 'yun, at API lang katabi ng property. So, gano'n lang kadali. See you guys on the next video. Hindi, hindi. Siyempre de-demo natin. So, ayun, message from child. So, nalagay na natin, save natin, and okey na siya, deploy natin. So, paano naman natin siya ma-access via parent 'no? So, madali lang din 'yun. So, kung ano yung pangalan mo do'n sa property, magiging attribute lang siya nung tag mo. So, 'yan, ganyan ba? So, mali siya 'no? So, kung babasahin natin yung error, not valid attribute. So, katulad din siya nung naming natin nung LWC natin, 'yan yung parent component. So, hindi pala, yung child component. Kung makikita niyo ito, C-child component. So, magiging gano'n din yung itsura nung property natin. So, mako-convert din siya into kebab 'no? So, kung nahihirapan kayo sa kebab, isipin niyo barbecue, ayan nakatuhog siya. So, message from child 'no? So, ipapasa natin, kailangan pala talaga natin ng variable 'no? So, puwede namang hard-coded pero in this case, gagawin natin siyang property 'di ba, para dynamic. So, message from parent na lang, ilalagay natin.
from parent, siyempre de-declare natin siya dito sa JS5. Receive from parent, tapos wala pang laman, kasi ang ilalaman natin diyan is yung event, target that value. So, manggagaling yung value natin dito. So, magiging ito siya. Okay? So, deploy natin. Hopefully, gumana. At hindi tayo mag-stop ng video kasi nawawalan tayo ng mic. Okay? So, yan ako muna. Burahin ko muna to. So, ayan. At, session has ended. Ano ba yan? So, yan. Nag-reflect na. Makikita natin dito, nag-reflect naman siya. Kaso, yung button lang nakikita natin. No? So, pero, try natin i-click kung ano babago. So, yun. May nagbago naman. And the pair value dog. No? So, nakita natin, blanco naman siya. Pero, nung-click natin, nagbago pa rin. So, meron pa rin siyang variable. No? Pero, hindi natin nakita na ito yung initial value niya. No? So, bakit? Kasi, pag nag-publicize tayo ng property, no? Pag ginawa natin siya public, ang magiging initial value niyan is depende dito sa pinasa natin sa parent, no? So, ang magiging initial value niya ngayon is ito, yung message from parent. So, titignan natin siya dun sa JS file, wala siyang laman. So, try natin siya lagyan na naman, no? Baka di ka naniniwala eh. So, parent, initial value na lang. Maniwala kayo. Yan. So, lagyan natin, deploy. And try natin siya refresh naman. Try lang natin siya mag-deploy muna. Hindi pa matagal ah. So, tanggalin ko na yung cookie para unahan na natin siya. And, sana mag-reflect agad. Baba ang video. So, yun. Makikita natin yung initial value niya is galing dun sa parent. No? Ito. So, paano kung gusto natin yung initial value is manggagaling sa child? So, madali lang yan. Tanggalin niyo lang to, mga attribute. Yan. And see you on the next video. So, save natin and deploy. Siyempre, detect natin, di ba? Mamali tayo. Magaling kayo eh. So, ano ba? Makikita niyo pa yung mga i-visit ko na website. So, remove natin and refresh. And tingnan natin kung ano yung magiging initial value niya. Hopefully, yung it's I'm just second and pag-clinic ng iba, hindi nag-iba. So, hindi siya nag-iba. Siyempre, wala na yung nag-iiba ng value niya, no? Yung attribute. No? So, paano kung gusto natin siya ibahin? Dito sa JS naman, no? So, meron pang isang way para mabago yun. So, try natin. Tanggalin na natin to. Wala kang kwenta sa buhay ko. And, syempre, wala na to. Ang gagawin na lang natin is ita-target na lang natin itong child component. Okay? Targetin natin yung child component. So, paano yun? So, this the template, we'll select one. Yan. So, meron naman nito sa vanilla JavaScript. Pero dito, this the template. Kasi template yung titignan natin. Bawal kasi gumamit sa LWC ng document. Pero, later on ko na lang i-explain kung bakit. Pero sa ngayon, yan, this the template that query selector. Then, target natin tong tag. Okay? Then, quotation, then tag. Tapos, paano natin mababago yung value? So, ang mangyayari dyan, kunin mo lang itong property, then, that notation lang, and yung pangalan ng property mo, and yun, na-assign mo na yung value niya. So, di kayo naniwala, i-deploy natin, and unahan ko na kayo, tatanggalin ko na yung cookie, naghihirap ako, so, tignan nyo kung paano ako magdusa. Ayan. So, kanina hindi nagbago, di ba? I'm just a kid pa rin. So, ayan, I'm just a kid. So, galing sa from child. So, click natin. So, yun, di ba? Nagbago na yung value niya. Galing siya from dito. Ayan, di ba? Yung kamukha ba? Eh, di copy-paste natin. Duda na naman kayo. Ayan. Di ba? Magpamukha. So, yun guys, no? Medyo baba na yung video. Tingin ko, yun lang muna for now.
may dadagdag ako on the next video na lang. Siguro katulad dun sa custom event. And anong oras na, inaantok na ako, may trabaho pa bukas, hintayin ako ng girlfriend ko. So, see you na lang on the next video. Kapaw.